Mangabi sa tanan. Probably yun na po makatuon sa pulong sa Ginoo karon nga gabi, and dili kita maglangay sa pagtuon siya nga pulong. Ginahangyo tanan sa pag-open sa mga Bible in Luke chapter 4 verse 1 to 12. Luke chapter 4 verse 1 to 12. Ako pagabasahon in verse 1 and hantod sa abot verse 12. And Jesus, being fully of the Holy Ghost, returned from Jordan, and was led by the Spirit into the wilderness, being 40 days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing. And when they were ended, he afterward hungered. And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command the stone that it be made bread. And Jesus answered him, saying, It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. And the devil, taking him up into high mountain, showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. The devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. I give it. If thou therefore wilt worship me, all shall be thine. And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan, for it is written that thou shalt not worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. And he brought him to Jerusalem, and set him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from hence, for it is written, He shall give his angels charge over thee, to keep thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. And verse 12. And Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Let us pray. Ginoo, salamat sa karon nga gabi ing gatag kanamo. Makatuon kami sa mga pulong, and Lord, banay kami sa mga pagtuon sa mga pulong anta. Ay mo balang espiritu maguban ka namo nga may magpasabot sa mga pulong. Lord, i-bless ang mga pagtuon. Intan ni ginatugan pasalamatan sa ngalan ni Jesus. This chapter, very familiar sa tuwang tanan, and all of us nakadungog na jud ani nga story about temptation of Jesus Christ sa Luke chapter 4. And makita nato diri nga Jesus Christ, full of Holy Spirit, returned from Jordan and was led by Spirit in the wilderness. Ug dili tiyaw na ang na-experience ni Jesus Christ itong 40 days. 40 days and 40 nights siya nga nasa wilderness. Tanaw lang jud nato, grabe ang yang experience ana nga time. And he ate nothing during those days. Wala siya gikaon. And he was hungry that time. Gutom siya atong mga panahon na. Ug 3 times siya gitempt. Ug tintal ni Satan. Ug kini nga mga tintal nga gitry ni Satan sa Jesus Christ, dili basta-basta. Dili basta-basta sa tuwa pagaling. And lalo tayo makita din yung mga butang, duha ka butang karon nga gabi atong pagato. First, Satan attack us in our weaknesses. Satan attack us in our weaknesses. Verse 2, yun ang punong sa Ginoo. Being 40 days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing. He did eat nothing. And when they were ended, he afterward hungered. Kung matita nato dira, Jesus Christ 40 days tempted of the devil, and in those days walay gikaon si Jesus Christ. Walay gikaon. Gigutom si Jesus Christ ana. Kung makita nato is grabe ka weakness si Jesus Christ sa physical nga bahin. Gutom siya. Nakita ni Satan na ang kailangan ni Jesus Christ. That's why yun sa verse 3, and the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread. Nakita ni Satan nga si Jesus Christ walay gikaon, gigutom si Jesus Christ ana. Ngunang si Satan
nag-ato kang Jesus Christ. And gi-offer, ang nag-ana si Satan kang Jesus Christ. If you are the Son of God, command this stone that it be made bread. Kini pala nga offer ni Satan kay Jesus Christ, dili na basta-basta. Dili na basta-basta. Ano man? That time wala jud gikaon. Wala jud gikaon si Jesus Christ. And gutom jud kayo. Kung ato lang yung hunaw-naon, grabe ka bright ni Satan. Grabe ka bright. Sa ning ana nga pamaagi kabalo siya nga kaya buhaton sa Ginoo ang bato ug pan. Kaya kabalo si Satan nga Ginoo nga nay powerful si Jesus Christ nga ang bato himo niyang pan. That's why nag-ingon si Satan sa verse 3. If you are the Son of God, command this stone. Command this stone that it be made bread. It be made bread. But in verse 4, in Jesus Christ, kang Satan. And Jesus answered him saying, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Verse 4, Jesus answered him saying, man shall not live by bread alone. Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Mo na response ni Jesus Christ kang Satan. Mo na response niya. Makita na to diri sa verse 1 hangtod 11 nga 3 times siya gitempt ni Satan. But Jesus Christ resists all that temptation. Dili basta-basta ang 3 times nga temptation. Dili basta-basta. Jesus Christ resists all that temptation. Nga naman. Because God keep what is true. Kunita ni Jesus Christ unsa ang tama. O bitaw, Jesus Christ always nagayon kang Satan. It is written. It is written. No? It is written. Anas Jesus Christ. Kunita niya unsay tama, unsay kamatuoran. And sa ningana palang makita na nato naggunita ni Jesus Christ. That's why mga igsuon sa ato ang mga kinabuhi. Always nato gunitan ang kamatuoran. Isa pud na nga maka-safety sa atong kinabuhi sa mga danger nga nasa atong palibot. And kabalutang dagay mga danger karon. Dagay mga abi nato tama pero mali day. Wala jud na minaw si Jesus Christ bisan pag dako na kay itong opportunity para kang Jesus Christ nga ang bato himon og pan para kauno ni Jesus Christ para mawala ang iyang kagutom. But Jesus Christ wala jud na minaw, wala jud nagpatintan. Gunitan jud niya ang tama. Ito, it is written, man shall not live by bread alone. Muna nag-response ni Jesus Christ kang Satan. But yun pa sa isang quotation, mga igsoon. Opportunity sometimes will break us in our life. No? Opportunity will sometimes break us in our life. Abi nato tama ba? And daghan nga mga tao karon nga kanang walang-wala na sila but na mo abot ng mga opportunity para sila sa feel nila tama pero mali din. And na isa ka story, isa ka bitin o baki. Kining baki tulo pamilya na sila. Princess, queen and king. And kining mga baki gabi ni sila kadato. Daghay mga slave kining mga baki. And nay isa ka bitin. And isa ka anak nila sa baki og tong baki king and queen. Nakikita ang yang anak og bitin nga grabe kaluya. Inangutan na ang baki nga bata. Naunsa ka? Naunsa ka? Anang baki, ang bitin nga wala ko'y gikaon. Ana ang bitin nag-offer ang bitin sa baki. Pakan ako og inyong mga slave nga baki. O pasakyon ti ka sa akong likod. Siyempre ang baki, grabe ka ignorante. Bisan siya nga kinabiula pa sa kayo bitin. Bisan siya nga kinabiula.
ang baki nga bata nagingon og oo. Sige, pakanon ti pagkaon og mga alagad nako dira, among mga alagad nga mga baki upasakya ko. Tuod man pasakay sa bitin ang baki siyang luyo og pangkaon niya ang mga alagad sa mga baki. And niabot sa punto nga ang mga alagad sa baki is wala na, hurot na. And pila ka mga oras nga sige naglakaw-lakaw, gutom na pud ang bitin, gutom na pud. Iniabot sa punto nga katong mga pamilyaha, tong bitin, katong mga pamilya nga mga baki, tong pamilya nga mga baki, niabot sa punto nga mo'y gitukob na pud sa bitin. And mo na ba, ang lesson dira nga tumako, nga gigrab sa baki ang opportunity nga makasakay sa bitin. But niabot sa punto nga nahurot na ang mga slaves sa mga baki ug sila na pagitukob. Nung gigrab sa opportunity, mo nang usay, opportunity sometimes will break us in our life. Abigay nato tama, okay ra primero, maabot sa punto nga wala na day, daot na day mong kinabot. And mo na, no, nga Jesus Christ keep what is true. Guniti ang kamatuguran, usa ang tama, ug ayaw palinlang. Sometimes Satan attack us in our weaknesses. And kaduha, Satan used the word of God to tempt Jesus Christ. Ito ang pinakakuyaw. Verse 9 to 11. And he brought him to Jerusalem, and set him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from hence. For it is written, He shall give his angels charge over thee to keep thee, and in their hands thou shalt be thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. And Jesus answered, said to him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord your God. No? Verse 9 to 11, dira na to makita si Satan naggamit og pulong sa Ginoo. Ana si Satan sa verse 10. For it is written, He shall give his angels charge over thee to keep thee, and in their hands thou shalt bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. No? At this time, devil or Satan quotes scripture in the Old Testament. Kana nga scripture, kana nga statement, makita nato na sa Psalm 91 verse 11 to 12. Old Testament, di lang nato basahon. Kung makita na sa Psalm 91 verse 11 to 12, makita nato diri, grabe ka bright ni Satan. Grabe yang taktika ba? Napasay panahon gamiton ang pulong sa Ginoo para pag-tempt kang Jesus Christ. Dili day basta-basta si Satan. But in verse 12, Jesus Christ, anang tubag ni Jesus Christ, and Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Sa life ang translation, You shall not put your God to the test. You shall not put your God to the test. And kini pud nga Jesus Christ also quote the Old Testament. No? Kung si Satan nagamit og Old Testament para pagtintal kay Jesus, but Jesus Christ also quote the Old Testament to resist ato nga temptation. You shall not put your God to the test. Kita nato na sa Deuteronomy chapter 6 verse 16. Yan na makita ba nga buhaton ni Satan para lang matinta si Jesus Christ. Buhaton yun niya. Grabe no? Dili basta-basta nga kalaban si Satan. Mismo si Satan ay nabalaan ng mga scripture. Mismo si Satan. Dili na to i-underestimate ang ato nga kalaban. Dili na to i-underestimate. But salamat gapon ta kay tungod natay mga weapon ba? Natay weapon sa pag-resist sa mga temptation
sa ning-ani nga mga pamaagi. And mao na ang pulong sa Ginoo, the Word of God. Makita nato diri sa verse 1 to 11 nga 3 times siya gitempt ni Satan. Ito siya 3 times siya gitempt ni Satan. But amazed kayo katungod si Jesus Christ, always gatubag kang Satan. It is written. It is written. It is written. Jesus Christ also replied, Satan, it is written. That's why always abides in God's word sa atong pag-adlaw, sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi mga igsoon. Bano na to permi ang Ginoo sa atong mga battle spiritual aspect. Bano na to ang Ginoo. Kay ang Ginoo ra atong ang makatabang sa tuwa. Ang Ginoo ra. Wala tay ikabugas sa atong kagalingon. Mao bitaw pag makasala ta minunta nga Ginoo, pasalo ako kay tong tao ra ko. Di ba? Tao ra ko. Tao ra ta. That's why kailangan na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. Bisan sa atong spiritual battle, wala tayo makaya kung saligtas sa atong pagalingon. That's why uban na to permi ang Ginoo. Uban na to permi ang Ginoo. Ang morning gibuhat ni Jesus Christ sa temptation nga iyang na-experience sa wilderness atong naon, grabe na kay ito. Grabe kay ito nga na-experience niya. Gutom siya aton wilderness, grabe ka init. Grabe ka weakness ni Jesus Christ that time. Pero ang kanindot dra, iyang na-resist at ang tanan nga temptation nga tungod. Uban niya ang Ginoo. Uban niya ang Ginoo. It is written, always siya ga-abide sa pulong sa Ginoo. That's when nindot kayo pang minawon ba nga makiyuntag, I am the victorious. And Satan is defeated. Jesus Christ is the winner. No? Makiyun ka ba nga, I am the victorious. Sa tanan gani nga temptation, nga mo na overcome, makiyun ka nga, I am the victorious. Satan is defeated. Jesus Christ is the winner. No? Grabe ka nindot. Mao to ang mga butang, igsoon. Mao to ang mga butang nga pagtintal ni Satan sa atong mga kinabuhi. Nga always abide lang dito sa pulong sa Ginoo. Always natiuban ang Ginoo sa atong mga spiritual battle. Sa atong mga pag-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa kalibutan. Wala dito tayo mabuhat. And unity ang kamatuoran. That's why sa ginabuhat ni Jesus Christ diri nga time. Unity. Muna bitaw wala siya natintal tungod kabalo siya unsay tinuod. Kabalo siya. Kung na lang magsun Satan attack us in our weaknesses. Daajud katira jud Satan kung asa tagaluya. Dirabod siya grabe ka agresibo. And Satan use the word of God. Grabe ka kung sa tuwa na nga bahin, kuyo man kayo ni. Murag mo kayong tagtama ba? Pero Jesus Christ, nagyapon siya ikabuga. Nagyapon i-replace Jesus Christ kang Satan. Unang di na to i-underestimate si Satan. That's why kailangan na to ang Ginoo sa tuwa kinabuhi. Sa tuwa nga pang adlaw-adlaw nga kinabuhi sa tuwa. Magapray kita. Ginoo, salamat sa mga pulong. Always pinumdum ka na mo. Uban ng Jud mi kanimo. Always ng Jud mi mag-abide si mo ang mapulong si mga Lord. Isa pa man sa mga temptation yung mabot sa kinabuhi, makaya na mo overcome kay tungod naa ka. Lord, wala Jud mabuhat kung wala yung mga tabang. That's why ginapangayo na mo yung pag-uban ka ng matag adlaw. Ay ikaw lang dyan magkapanalangin sa mga kinabuhi. Lord, salamat sa mga pulong. Perment ka na mo. Taka ito mga pulong among mabuhat sa mga kinabuhi o mabutang sa mga nang nagkasing-kasing. Lord, I bless sa mga nabili niyong mga oras. Salamat sa time sa mga pagtuon sa mga pulong. Tanan, ginatugan, pasalamatan sa ngalan ni Jesus Manuel.